Binild at saka perpetual, no, round 2 sa NCAA kahapon. So, yung hirap talaga pag struggling ka, buong game nag-struggle ka, naghahabol ka, although maliit lang yung lamang, humabol yung perpetual, pero ang hirap kasi yung tutokang layup nagmimintes, tapos pagdating sa breaks, yung tawag, hindi pa minsan napabol sa'yo. So makikita mo na yun si Coach Mike sa gigit, frustrated. So may ganun talaga na kahit breaks hindi ka makakuha. Yung nga sinasabi nung iba yung mga nagko-comment nga sa YouTube, yung sa live stream, sabi, mga artista daw kasi yung binild gusto ng referee. Yung 5 versus 8, mahirap namang yung mahirap tayong magsalita ng ganun kasi unang-una, di naman kayo naglalaro. Siguro yung kagaya yung kahit PBA player ka or player ka ngayon ng NCAA o UAAP, sila lang siguro yung dapat magsalita. Kasi sila yung mga player na nakakaramdam ng contact, yung coaches yung nakakakita. So iwan na lang natin sa kanila yung ganun. Mahirap kasi pagka fan lang tayong nanonood. Yung 5 versus 8. Yung mga players lang talaga na talagang naglaro, yung pwede makapagsabi nun. Kung sa kanila manggaling yun, malamang legit. May probability tama. Pero pag fan lang ang wala. Basically, pag struggling ka talaga. Alam naman nating malakas talaga yung lineup ng Binild. Individually na malakas yung lineup nila per individual meron. Partida pa nga yun, wala daw si Robin Ibe, hindi naglaro si Robin Ibe, di ba? So malakas yung Binild individually na binuo as a team. Yung influence ni Coach Raiko Toroman na consultant ng CSB, malaking tulong yun sa ganda ng nilalaro ng Binild. Yung 5 versus 8, mahirap yung ganun. Not unless kung sinabi talaga ni Coach Mike sa gigit na meron, di ba? At yung perpetual. Kung wala naman, di ba? Ingat kayo sa pagsasalita ng ganyan kasi baka balikan kayo, di ba? At saka malakas talaga yung Binild. Talagang talo yung perpetual Pasalamat na lang tayo, dumikit yung perpetual, hindi tambak. Kahit na yung field goal percentage sila is mababa, at least dumikit sila. So, yun lang po.